nitong nakaraang linggo, kung kayo po ay napadaan dyan sa may Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque at maging dito po sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo sa EDSA, malamang nakita nyo po itong L-shaped flood barriers na inilatag nga po ng MMDA. So nagbabasa tayo ng comments galing sa ating mga netizens. Medyo negative eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ba dapat maipaliwanag. Para saan nga ba itong L-shaped flood barriers? Bakit yan nilagay doon sa mga lugar na nabanggit po natin kanina? Kasama po natin ang chairman mismo ng MMDA, Attorney Romando Artes. Good morning po, Chairman. Good morning, DJ Chacha. Good morning, Sir Ted at sa inyong tagapakinig. Magandang umaga po. Ito na, sir, kayo na po ang magpaliwanag. Para saan po ba talaga itong mga L-shaped flood barrier na nakita po natin sa mga kalsada nitong nakaraang bagyo? Opo, ito pong L-shaped barrier po na ito ay Japanese technology po kung saan hinaharang niya po yung tubig baha. Dalawa po ang purpose niyan. One, para kulungin yung tubig. Ang pangalawa, yung para i-divert yung tubig papunta sa isang specific na lugar na gusto niyong pagpadaluyan ng tubig tulad po noon sa Camp Aguinaldo. Ang tubig po kasi na napupunta dyan sa may EDSA White Plains ay nanggagaling po sa loob ng Camp Aguinaldo. Daan-daang ektarya po yan ng tubig na ang nilalabasan po niyan ay iisa sa papuntang Makiling Creek. So pag nag-overflow po yung tubig, lalong-lalo na yung galing sa golf course po, dito po yan sa EDSA napupunta. Dumadaan sa Gate 4, sa Gate 2, or bumubulwak po yan galing sa drainage. So para po wag mapunta sa EDSA, inarangan po natin yung Gate 4 para temporarily ma-store muna yung tubig para po wag ma-overwhelm yung pong drainage na papunta po sa Makiling Creek. Yun po ang purpose niyan. Yung sa A. Santos naman po, may mababa kasi pong portion dyan na aside doon sa nanggagaling sa karsada, bumubulwak din po ang tubig doon po sa may drain. Doon po sa may... ang ginagawa po naman natin dyan ay meron po tayong pinipreposition dyan na mobile pump po na humihigop ng tubig para maibato po alis sa karsada. So, ang ginagawa po natin, kaya nakalagay po yun doon, ay kukulungin muna po natin yung tubig na bumubulwak nga po galing sa drainage para po wag na mapunta sa karsada at ma-pump out namin. So, hindi po iyan walang silbi na tulad ng sinasabi ng iba. It's just that ngayon lang po kasi nila nakita. And admittedly, hindi pa po namin perfected yung paggamit po niyan. Kaya po, continuously nagko-consult po kami sa Japanese expert po kung paano magagamit fully and efficiently yung mga L-shaped flood barriers po na yun. So, ang simpleng paliwanag ni Chairman dito, diversion siya. No? Dinadivert mo yung agos ng tubig doon sa dapat niyang puntahan, kagaya nga po ng mga nakaabang din na mga malalaking drainage para saluhin po yung volume of water. Ganun po yun, ano, Chairman? Apo, kasama po yan, Kapit. Yung particularly sa Aguinaldo, kailangan po kasi alsin namin sa EDSA at mapadala po namin papuntang Makiling Creek yung tubig po para hindi po tumaas yung tubig. Okay. Yes, sa EDSA White Plains po. Ang tanong lang dito po, kakayanin ba nung mga barrier na ito yung pressure and volume of water, alam niyo yun, yung lakas ng agos na hindi siya maaano rin. Paano niyo siya maikakabit sa kalsada? Ano po yan may patented technology nga po siya na yung bigat po ng tubig baha na kahit rumaragasa, yun po yung mismo nagpuput po ng pressure para po lumapat siya sa karsada, wag po siyang matangay at wag po siyang mawala sa pwesto. Marami pong videos niyan, Kated, sa YouTube na makikita niyo yung efficiency niyan kahit na po malakas yung agos po ng tubig baha. Alright. So ito ho bang inyong ginagamit ngayon na mga bagong flood barrier na iyan ay testing ba lang yan? O yan po, yan ba'y testing pa naman nung supplier nito? Konti lang. Hindi ito, po, na-procure na po namin yan. Pero konti pa lang po ang binili namin para nga po
tingnan po rin namin yung efficiency. Pero ang binilan po natin yan, Kated, ay yung diretso pong may patent sa Japan. Made in Japan. Made in Japan din po yan, yung Okay. atin pong Sige, magkano po ang unang procurement po ninyo at kailan po nangyari yon? Hindi ko po matandaan yung presyo, Kated, pero I think this year lang po yan. Kadi-deliver lang po niyan a few months ago, Kated. Okay. Gaano kahaba ito pag pinagduktong-duktong, if you recall? Kung sakasakali po, kumbaga, kung gaano kahaba siya pag ginamit nyo po, halimbawa, gagamit kayo dito po sa area ng Shaw Boulevard, ganon? Ang tanda ko po, nasa 1 meter po yata ang lapad ng isa, tapos mga 1.2 meter po ang taas Oo nga. ng flood barrier po na yan. So, hindi ko lang po ma-recall kung Okay. ilan po yung binili namin para ma-estimate ko po kung gaano kahaba po yung pwedeng lagyan. Oo. Ano ho yan? Dito po sa ginagamit ninyo so far ho naman, tingin po ninyo effective? Tingin naman po namin, although hindi nagamit fully kasi hindi po tumaas yung tubig dito sa Camp Aguinaldo. So, hopefully po, maging pero doon po sa Parañaque, noong binisita po ni Mayor Edwin, maganda po yung feedback po. Siya nga po mismo nagsabi at siya rin po nagsabi na kung pwede iwan na sa kanila yon para permanente na po magamit doon. Apo. Ito ho, kahit na yung baha may kasamang basura, kaya niyang kaya niyang... Kaya po. Kasi yung pong bigat ng tubig mismo at yung ragasan ng tubig, yun po yung ginagamit niya to put the barriers in place po. Okay. Ngayon sir, ito pong itong mga barriers na ito, kung kapag ho talagang napatunayan po ninyo na napaka effective, kanya-kanyang bili ang LGU rito o MMDA ho talagang bibili? Pwede po naman namin i-suggest din po sa mga LGUs kung para meron na rin po silang kanya-kanya na magagamit po in times po ng kailangan. Alright, sige po. So siguro, makuha lang po namin, yung halaga po nito bawat isa, magkano ang isang piraso niyan. Ite-text ko po sa inyo. Opo. Ite-text ko po sa inyo. Yan naman po ay patented technology at siyempre po, pag ganun po, exclusive po doon sa Japanese company po yan. Opo. Ano yan? Negotiated yan na contract kasi iisa lang yung supplier. Opo. Although marami pong nakikita niyan sa mga online platform, hindi ko lang po alam kung same quality at exactly the same technology. Kasi ito po talaga ay galing po doon sa may-ari po ng patent. Okay. Sige po. Salamat na marami po sa inyong panahon, Chairman. Thank you po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.